Hello and welcome to Herald of Grace Apologetics. My name is Jordan. And as you know, sa page na ito ay ine-expose namin ang fake healer na si Joey Teves. And si Jaf Teves, woman of fire, I don't know what is her relationship kay Teves. Kasi hindi ko naman sila ini-stalk. But nag-post siya against me. And that's fine. Maganda na nagre-respond sila, ibig sabihin nakakarating sa kanila yung ginagawa natin. So, basahin natin yung kanyang post regarding sa akin. Ang sabi dito, be careful mo sa... So, itatranslate ko na lang ito sa Tagalog para sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Be careful mo sa ingon ani nga pastor. First of all, guys, I am not a pastor. Pero naglilingkod ako sa isang local church na, of course, biblical church na merong pastor. So, be careful mo sa ingon ani nga pastor tungod sa ilang pagkarelihiyoso o pagkawalay pagtuo nga gamhanan ang Dios. Magpakalat sila og sayop. So, be careful daw sa mga kagaya ko dahil because of my religiosity, so English yun. Because of my religiosity, wala daw akong faith sa makapangyarihang Diyos at nagkakalat daw ako ng mali. And she quoted 2 Timothy 3:5. Ang sabi dito, magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom nini likayi kining mga tawhana. So, yung mga kagaya ko daw ay iwasan according dito sa text na ito dahil kami daw ay parang nanatili sa aming pagiging religious apan isalikway nila ang matuod nga gahom. Sinet aside daw namin ang totoong kapangyarihan. And of course, that's not true. No, hindi porket ini-expose namin ang pagiging fake healer ni Joey Teves and therefore hindi na kami naniniwala na makapangyarihan ang Diyos to actually heal. That's a misconception. So of course, hindi ibig sabihin na ini-expose natin sila Joey Teves at kanilang team at iba pang mga fake healers na sila ay fake healers. What does not follow is yung hindi na tayo naniniwala na ang Diyos ay able to heal sa generation natin ngayon. Ang dinedanay natin dito is yung mga performers ng miraculous gifts na kagaya ng mga taong ito. So naniniwala pa rin tayo na makapangyarihan ang Diyos, soberano ang Diyos na nagpapagaling ng sakit. Kaya niya inordain ang means para tuklasin kung ano ang sakit ng isang tao. So for example, mga doctors, mga dermatologists, so on and so forth. Sabi niya, ipakalat nila karon nga false healer si Apostle Joey Teves. Karon pastor, I challenge you. Hali diri sa Negros para pakit-on tika sa linibo ka mga tao nga giayo og mga adik nga gibag-o sa Ginoo. So pinapakalat ko raw na false healer si Joey Teves pero she's challenging me na magpunta doon sa Negros para daw ipakita niya sa akin yung mga libo-libong tao na gumaling at mga adik na binago daw ng Diyos. Ayaw sigig yaw-yaw pastor, bunga mo'y ipakita kung nakatabang bapud ka sa mga masakiton og daghan bakang nasakmit diha sa Ginoo. Sige lang mo og panghilabot pero wala mo'y mapakita nga bunga. So, ang ibig niyang sabihin is sa page ko ay palagi lang daw kami dada ng dada pero wala namang daw kaming ginagawa. Well, my wife is actually a nurse helping sa mga medical missions. So, nabibigyan ng mga libreng gamot ang mga pumupunta doon sa clinic. So, basically, hindi mo naman na kailangan i-publicize ng mga bagay na ito para lang sumikat ka at sabihin mo na nakakatulong ka sa kapwa mo. Hindi na kailangan pa yun eh. Show off lang talaga itong ginagawa niya. At mamaya, maipapakita ako sa inyo na talagang masasabi ninyo na lahat ng ginagawa nila dito ay talagang fake lang. So, pagpatuloy nyo ang panonood sa video na ito.
Let's continue. Imong gihimong content si Apostle Joey para musikat ka. Kay wala ay views ang imong video. So si Joey Teves lang daw ang akong content. Ang dami kong content. At ang dami nating views, no? Of course, in comparison to them, of course, malaki talaga yung difference. Pero we're not after yung ganong kalaking followers. For as long as merong magbe-benefit ng ministry na ito, kahit isa lang, isang kaluluwa na mag-benefit ng ministry namin sa Herald of Grace Apologetics, malaking bagay na yun for us. Na kumilos ang banal na espiritu sa puso niya, malaman niya yung katotohanan, makakita siya ng matinong local church na nangangaral ng pure gospel. Malaking bagay na yon sa Herald of Grace. Hindi namin kailangan yung sobrang dami, added blessings na lang yun ng Panginoon. So, yeah, let's continue. Pastor, kung di ka mutuos sa milagro sa Ginoo, ayaw pangangin. So, medyo malalim na Bisaya na to. Hindi ko alam kung ano yung pangangin. Pero, basically, sinasabi niya na kung hindi daw ako naniniwala sa miracle ng Diyos. Of course, naniniwala pa rin ako until now sa miracle na ginagawa ng Diyos. At tinatawag natin ito yung miracle of regeneration, that through the power of the preaching of the gospel by the working of the Holy Spirit, the Holy Spirit is able to change hearts from heart of stone to a heart of flesh. Yan yung miracle na nangyayari ngayon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. And sa pagpapatuloy ng video na ito, a very sensitive itong susunod na segment ng video na ito or part ng video na ito dahil one of the patients of Joey Teves last year, June, na kinlaim nila na gumaling, okay, ay namatay. Ulitin ko po, one of the patients of Joey Teves na kinlaim nila na gumaling ay namatay. So wag na nating patagalin pa, panoorin natin yung video muna and then pag-usapan natin yung iba pang mga detalye. So ito yung patient, no? Yes, hallelujah, hallelujah. Oh my God, thank you Lord, thank you Jesus. Guys, hindi sukatan na gumaling na ang tao na merong sakit porket nakakatayo sila. Ito ay depende pa rin sa kondisyon na meron sila. Hindi porket may cancer yan, nakatayo, then therefore magaling na kaagad yan. Nandun, again, yung manipulation at yung hype na ibinibigay nila dito sa mga patients na ito. At sa mga tao na nakapaligid na nakatayo, yung merong sakit. Ano naman kung nakatayo yan? Kung meron pa rin sakit yan na dala-dala, hindi yan gumagaling. Again, pure manipulation. Hallelujah! 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 Ayaw, Carlo. Hallelujah! And again, dangerous ito para sa babae dahil posibleng ma-stress yung kanyang katawan. Meron siyang sakit, pinipilit mo siyang tumayo. Nasaan yung concern ninyo sa community ng mga may sakit na ito? Kung totoong, again, palagi ko sinasabi yung simula nung kinriticize ko si Joey Teves. Kung totoong concern kayo sa mga taong may sakit, dapat dinadala nyo sila sa ospital. At hindi sa mga healing crusades ninyo dahil wala naman kayong nagagawa talaga na healing dyan kundi hype, popularity, ginagamit nyo yung salita ng Diyos, ginagamit nyo yung mga tao para sa sarili ninyong kapakanan, sa sarili ninyong kasikatan. Lumakad ka daw kasi pinagaling ka na ni Jesus. Ikan sa banig igso, di kayo nga na lang. Pinakatindog lang siya karon. Ikan sa banig, ikan siya sa banig.
Ay kusog sa Ginoo, giayo ka sa Ginoo. Giayo ka ni Jesus. Kino-convince lang ni Joey Teves na pinapagaling ka na ni Jesus. May nangyayari nga bang healing? Yun yung question dun eh. Unless na merong diagnostic study dito sa babaeng ito, hindi natin makikita yung progress ng health na yan. Lahat ng yan ay pure manipulation lang ni Joey Teves. Mind conditioning na, miss, pinapagaling ka na ni Jesus. Pero ang totoo, walang nangyayari sa kalusugan niya. Lalo lang lumalala. Dahil nai-stress pa yung katawan, pinapatayo na hindi naman dapat tumayo. Giayo ka sa Panginoon mo Jesus. Giayo ka sa Ginoo sa langit, He is the King. Giayo ka ni Jesus. Hallelujah! Yes, oh God, thank you, Lord. Lakaw. Hallelujah, Jesus. Lakaw. Yes, oh God, hallelujah. Yes, nakakalungkot talaga ito. And hindi ako matahimik na hindi ko i-expose ang mga ganitong klaseng mga abusadong tao. Inaabuso nila yung kahinaan, yung kahirapan ng mga taong ito. Kawalang alam sa Biblia. Inaabuso nila. So punta tayo sa isang FB post na kung saan nandun yung mga details. Siguro hindi ko nababanggitin kung sino yung nag-post. Pwede kayo mag-PM sa akin kung paano ko nakuha ito. So yung post na ito ay noong June 13, 2023. Ibig sabihin, last year pa to. And siguro hindi naman, again, walang popularity yung taong nag-post. Hindi naka-gain ng enough recognition yung kanyang post against Joey Teves. Again, Bisaya ito, and I will try to translate this para maunawaan natin. Ang sabi dito, "Tanawara, stuck to judi ay ko." Ibig sabihin, tingnan nyo, I am correct. Di ba ganiha ingon ko sa akong first post? Ito daw ang kanyang first post. Ang inyong FB page puno og videos, pics sa bag-o na sad nga gipang-ayo. Walay ni usa ka video pics adtong mga inyong napaayo kunuhay na inyong gibalikan aron pa-check kung hingpit na ni ayo bajud or kung buhi pa. So, ibig sabihin nun, sa page daw nila is, pinopost nila yung mga healing crusades nila pero walang follow-up. Kung talaga bang gumaling na ba talaga itong mga tao na ito. And to continue, awa ni Ron. Tingnan nyo ito. Sige, explain nga no ni Joey Teves. Paki-explain, Joey Teves. February 21, ingon pakas imong post, a dying lady rise again and walks again. So again, the title is For the Hype. Sa nakuha nga video nimo, parte pa nimong syagit-syagit. Jesus og out with matching tagyup. Ibig sabihin yung halitosis niya. So ito yung sinasabi, ang sinasabi niya dito is yung sumisigaw-sigaw ng Jesus and then out and then pag blow ng air doon sa tao na again yung claiming na Holy Spirit. So that's February 21. And then March 2, unsay chat sa mismong imong giayo. Kuno, luya lang ang akong lawas. Punga kay bugat akong tiyan. Nakita niyo sa video kanina na malaki talaga yung tiyan. Pinilit na pinaglakad. Sa paminaw nimo, Joey Teves, naayo ni, ibig sabihin, mabigat daw yung lawas, mabigat daw yung katawan ng babae. So yung nag-post, tinatanong niya doon sa post niya is, sa tingin mo, Joey Teves, gumaling ba yung babae? Maoni healed sa imong vocabulary? So is this what you call healed in your vocabulary? Nakapangutana pa in town si Jelly May. So yun yung pangalan ng babae.
So nakapagtanong si Jelly May, ngano kaha nga hangtod karon wala ko pa maangkon kompletong kaayuhan. Ibig sabihin, bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako gumagaling? So again, question nung nag-post, sa paminaw ni mo Joey, mauni ang healed? Ibig sabihin, do you think, Joey Teves, ito yung sinasabi natin na kagalingan, pero bitaw, tubaga kaha iyang pangutana diha. Ngano kaha? So, pakisagot Joey Teves ang question noong babae na si Jelly May. Bakit daw hindi niya pa naaangkin yung kanyang kagalingan? Sa storya paanang kachat ni Jelly, naara japoy sakit si Jelly. So, meron ako ipapakita na conversation na nangumusta si Jelly sa isang tao. Then, nag-share si Jelly na hindi maayos yung kanyang pakiramdam, mabigat yung kanyang pakiramdam, so on and so forth. Pangayua nga dili ka paantuson sa imong sakit, gihatag naman kaha nimo ang healing, so nganong ipangayo pa man gikan sa taas, in short, scam ka. So doon sa nag-post, medyo meron talagang masasabi ba natin dito na galit talaga siya doon kay Joey Teves dahil again, scam. Ang tingin niya is scam si Joey Teves. Scam ka nga, apostol, propeta, miracle worker, dili na sa ako gikan. Mao bitawang puro screenshot, gituyo o gather mismo sa imong pasyente. So, itong post kasi na to ay merong kasamang mga screenshots na ipapakita ko sa inyo later na testimony na hindi talaga gumaling yung babae. And lastly, last month lang, May 7, patay na. February 21, yung post ni Joey Teves na a dying lady rise again and walks again. March 2, nagkaroon ng conversation. And then, March 7, patay na yung babae. Again, ang kiniklaim ni Joey Teves na fully healed na babae, patay na. Hindi talaga gumaling. So, to continue reading, mauni akong giingon. Sige mog picture, video, og na healed, kunuhay, pero wala gyud mo'y maski usa nga pruweba kay inyong gibalikan aron sa pag-follow up nga wala na joy. So ibig sabihin niya dito is puro kayo pictures, videos lang pero hindi niyo naman pina-follow up. Sa video unsay istorya nimo giayo si Jelly miraculously ni Jesus, tan-aw nimo sundog nimo ang milagro sa Biblia nga halos dili gani katikangon ang pasyente, luspad Japon gani ang pasyente. So maputla daw yung pasyente, hindi makahakbang ng ayos, dako Japon og tiyan, malaki pa rin yung tiyan, meaning meron pa ring sakit na ovarian cancer. Yung sinasabi ko sa mga previous videos ko about Joey Teves, hindi talaga gumagaling yung patient. Purely manipulation lang ang lahat. Ang sinasabi niya sa video na ito is yung inconsistent, hindi totoo yung ginagawa ni Joey Teves sa kanyang mga healing crusades. Kung titignan natin ito sa mga nangyayari sa first century Christians, apostles, so on and so forth. Sabi niya, lesson, ang truth ay hindi na measure sa pag-shout, sa pagtumba-tumba, sa anong tawag dito, pagtayo ng balahibo, ang kasiguraduhan sa mga doctrines and practice in matters of faith. Sola Scriptura talaga, yun yung sinasabi niya dito. So dapat maging aware tayo dito, hindi lang puro emotion dahil ilan pa ang mamamatay dahil sa ganitong klaseng ignorance. Ninyo pod nga nagpatronize aning mga milagro, aning mga ingon, aning klase nga mga tao, buta mo. So, sa inyong na mga nagpa-patronize dyan, mga bulag ba kayo? So, parang yun yung sinasabi niya. Of course, this is a rhetorical question, sabi niya. Unya, unsa man Joey, sugot ka atong trason, tagsa-tagsa. So, sabi niya, china-challenge niya, Joey,
Payag ka ba na i-trace natin paminsan-minsan yung mga ginagawa nyo sa FB Live? Then i-monitor natin kung talaga bang gumaling sila. Dahil kawawa daw yung mga naloloko. At isa pa daw purpose dito is para makita ninyo na makita nila ng mga tao na peke talaga sila Joey Teves. Kaysa akong tanaw, kamo mismo wala kabalo nga bakak mo. Ang kanyang assessment daw sila Joey Teves ay hindi daw sila aware na sila ay nasa kasinungalingan. Sa perspective ko, para sa akin, aware sila doon. Aware sila sa ginagawa nila na wala talaga silang kapangyarihan to heal. Kaya kung badlungon mo ang inyong reply, muramag kamoy biktima. Kung i-expose daw sila, ang kanilang reply is sila pa daw yung pa-victim. Then again, hindi tayo magpapatinag sa mga ganitong klaseng mga propaganda. Kailangan natin silang i-expose dahil yun nga, kagaya nito, hindi talaga fully healed yung babae. Kino-condition lang nila na you are healed but the lady is not healed at namatay. At marami pa ang mamamatay kung magpapatuloy ang activity nila Joey Teves sa kanilang community at sa iba pang dako sa mundong ito. Alright, so nakakalungkot yung content natin ngayon dahil may natuklasan tayo na ganito na palang pangyayari. Akala ko wala pang ganong pangyayari, no, na may lumapit sa kanila na may malubhang karamdaman, and then after few days, weeks, ay namatay. So, nakakalungkot talaga yung mga ganong pangyayari. And sa mga viewers natin dyan, huwag niyong isipin na wala kayong magagawa. May magagawa kayo by sharing this video. Magbigay ng awareness sa lahat ng tao sa mundo na itong mga nag-i-exist na mga healers daw sa generation natin ngayon, they are all fakes. Again, they are all fakes. Kaya mark, avoid, and expose. Once again, this is Jordan from Herald of Grace Apologetics at kita-kita pa tayo sa susunod nating episode. Peace out.